8,000 milliampere battery. Andito na po. Actually, ito na po siya. 8,000 milliamperes. Grabe, kaya palang bigat ito. Bigatin. Ilang bigatin yung battery, bigatin din ang specs. Guys, tignan mo to ha. Dimensity 7100 5G processor, umaabot ng 800,000 points up to benchmark. Ito ba 8256? Naka-Dolby Atmos pa na speakers. 3D curved AMOLED display, 1.5K resolution, 144 Hz. Napakabarit na 4,500 nits of brightness. Medyo na-frustrate lang sa kanya, no? Kasi nga, ang hirap i-drain ng kanyang battery. Pero mabilis na siya i-charge ha. 45 watts fast charging po siya. It is a long-lasting, very durable, pang-gaming na cellphone. Well, sure pa lang, pang-gaming na. Ano, Robocop? Sino yun, Sir Beans? Robocop? Ano yun? Lolo ka na. Ay, Wally. Wally, Eva. Wally, Eva. This is a very futuristic looking phone na may very futuristic icons na ginaya kay Nothing Phone. Matindi pa yung AI features. Naku, jam-pack. Talagang kinuha halos lahat from the Canon series. Ito po, kapag lumundag ka, automatic nagpipicture. Pang jump shot, baka napanood mo na yung Canon series review ko. Yung Canon Ultra 5G, di ba? Pang camera po yun. Ito po yung pang gaming naman na series nila. Tecnopova Curve 2. Ang tanong, magkano? Alamin natin. Ako si Vincent watching Unbox Diaries. Eto na yung box. Oops. Let's rebox. In 3, 2. Oh, ba, grabe. Reboxing Diaries again. Di ko alam kung bakit maraming mga lalaki ang may gusto sa curve display. In fact, may nakita akong data. Puro lalaki daw bumibili ng mga curve phones. Hindi babae. Siguro dahil sexy sila. Maganda yung kurba sa gilid. Pero ito na, ang daming specs sa harapan ng phone. 8,000 mAh, 3 days use. Grabe naman to. Pag hindi to 3 days ha, yari kayo sa 3 days later. Ay, wala pa po. 3 seconds pa lang. May Corning sa gilid. Corning Gorilla Glass to. Naka-Dolby Atmos, high-res audio. Uy, 7.42mm thin body daw siya. Thin body? Parang hindi naman. Matindi. Tapos ito yung gusto ko sa kanya, guys. Yung specs niya nasa likod, para madali ko ma-review at mabasa. Meron pa siyang IP64 water and dust resistance. Pwedeng matalsikan, hindi malunod. And here we go. Syempre guys, Pova. Meron siyang 3 camera ng parang ganyan. Yan yung design ni Pova. Underneath, forgetting. Oh my God, grabe. Ang ganda. Parang hindi ko pa nakita kanina. Ang ganda. Underneath, forgetting may plastic dito na mga label. Syempre mga papeles. Licensed by Qualcomm. At yung casing niya, jelly case lang, dapat ginawang hard case. Ay, sa lalim, Type-C cable. Nice. Meron pa siyang 45 watts fast charger. Uy, ito ba yung kanyang SIM ejector pin? Yes, SIM ejector pin. Yun lang ang laman ng box. Okay. Na-curve ka na. Na-curve na yung ulo mo. Guys, ito na po ang mabibili nyo. Pova Curve 2. Sexy. Lami kaayo. Ito na. Gusto ko lang. Wow! Huh? Wow! Wala pa nga eh. 1, 3. What? Alam mo, kahit nakita ko na siya kanina, parang na-inlove pa rin ako. Para siyang asawa ko. Kahit nakita ko na siya kanina, na-inlove ako ulit sa kanya. Anong magagawa? Laging natutulala. Wait lang, ilabas ulit yung mga babae. O diba, nag-hire na ako ng maraming mga babae sa studio ko. Bakit? Bakit? Bawal ba? Si Will Rebille mo nga, diba, may asawa na yon. Marami pa rin chicks sa studio. Dapat ako rin meron. Ba't nyo ba ako pinipigil? Si Angela White. Si Angela White. Ay! Nag-request pa. Si Angela White kasi maganda yung curve niya. At ito na po si Angela White. Welcome to my studio. Thank you. Mamaya ka sa akin. De, ang reason kung bakit ando si Angela kasi ang ganda ng curves niya. Just like the Tecnopova Curve 2. Pwede na! Gusto ko lagay para pasok lang yung pagka-curve niya. Kaya pala curve 2, dalawa yung curve. Dapat next time pangalan niya Mountain 2. Dalawang bundok. Ay, babe, joke lang naman to. Mahal na mahal kita. Lahat naman to trabaho lang. Siyempre, ikaw pa rin yung original Pova Curve. Not Pova Curve 1, my only one. Nang mag-review ko na nga! So yes, ito po si Tecnopova Curve 2. Curve in every angle. Well, at least sa gilid. Curve sa likod, curve sa harap. Pero sa gilid lang. Hindi sa taas, sa baba. Nope. It is a very sexy phone. Masarap hawakan. Yes. Siguro yun ang dahilan kung bakit yung ating mga hotdog ay curve. Huh? Masarap hawakan. Or madaling hawakan. Kasi guys, kapag flat, may nakita na bang flat na hotdog?
O flat na itlog? Pa-square? Roblox? Roblox credits. Nang mag-review ko na nga! So yes, it's a very curvy phone. Pati yung mga camera module niya, curve here, curve there, maraming bilog. Now mainly, ang kanyang design ay toned down na mecha design. So hindi ba siya sobrang OA like yung mga Infinix or Nubia phones na sobrang robot, sobrang out of this world. But this one, guys, very minimal po yung kanyang pagka-mecha design. So medyo stylish pa rin po siya kapag nawakan mo at nakita mo. Tingnan mo yung kanyang mecha design dito sa baba. Ayan o, meron siyang parang panel-panel pero dito na sa part na to, yung itim. Tapos sa taas, sa upper left corner, yes, you do remember that from the Technopova Curve 1. Pero ngayon, ito pa yung itsura niya. Tapos may mga lines pa dyan, mga panel lines. Para wag mo kasi yung parang sa Gundam, yung mga panel ng mga big mech robots. And we've got here the Pova branding. Now overall, since hindi po siya sobrang OA, yung kanyang pagka-gaming feel, nakaproud pa rin siyang ilabas. Tumawag, mag-picture-picture. Oh, by the way, the camera on this thing is also good. Pero man, this is a very thin phone daw, sabi ni Tecno. But, hindi ko alam 7.42mm is just okay. Siguro thin enough for 8,000 milliamperes. Yun nga lang, medyo mabigat guys. Pag nawakan mo siya, it really has that heft. Kasi bigat niya yung, parang mas bigat pa siya sa iPhone ko. It's a very heavy phone. Pero yun nga, yung advantage is, matagal maubos sa kanyang battery. Well, for me it depends. Para sa akin, masarap naman siya hawakan. Sometimes kasi kapag sobrang nipis, sobrang gaan, parang ang cheap ng feeling. Pero kapag ito, parang ang feeling niya is very flagship-like. Kasi ang mga flagship guys, medyo mabigat talaga. Medyo ma-metal yung body, ma-metal yung feel. Ito guys, kapag nahawakan mo, parang ma-metal yung feel niya. Pero hindi talaga siya metal yung body niya. Plastic lang here, plastic lang there. Plastic lang everywhere. Yes. Akala nyo metal to? Akala nyo glass back? No, this is just plastic. Pero kapag nahawakan mo na siya, naku, premium. Mamahal ng feels. Oh, by the way, ang color natin dito is misty purple. May black ba nito? Kasi mukha mas pogi yung black. Pero yun, yung kanyang power button is color orange. Nice. Sa ilalim, we get the usuals. Speaker, Type-C port, dual nano SIM card slot. Sa taas naman, meron pa tayong Dolby Atmos nito. IR Blaster. Tingnan natin kung gano'ng kalakas yung kanyang sound. It's a single down-firing speaker pero nilagay niya lang yung Dolby Atmos sa taas kasi hindi na magkasya yung word sa baba. Makes sense. Masak Akal. Now, the true magic happens when you open the phone. Ibang-iba po yung itsura ng kanyang interface or siguro yung theme lang. Iniba ang kanyang icons, yung kanyang theme. Although, pwede mo naman siguro to i-customize at gawing the usual. Pero guys, ito po siya. Kakaiba yung design niya. Kakaiba yung dating. Mukha siyang nothing phone. Or not, siguro something phone. Pero kakaiba yung icons. Kung hindi ka sanay dito, ito atin naman sa baba. Yung katabi ng camera, akala mo doon yung camera. Hindi mo alam kung sino yung camera dito. Kasi mukhang camera icon si Google Chrome. And medyo nahirapan din ako sa pagharap ng YouTube. Kasi hindi po siya color red dito. Hinahanap ko kasi yung color red. Yung color black si YouTube dito at orange. Yun pala yung advantage ng branding, no? Siyempre, hinahanap ko, saan yung red color dito para mahanap ko yung YouTube? Si Google Play Store, ayan, ito po yung tsura niya. Parang rectangle, may orange din. So, yeah, those things matter. Pero sa Shopee, ganun pa rin. TikTok, ganun pa rin. Sa interface niya. Siyempre, hindi naman lahat ay customized for the themes. Pero man, guys, nato niyo ba yung display na yan? That is a very nice angle-shaped display. Klarong-klaro kahit sa gilid. Sa sobrang bright ng display na to, sobrang bright sa harapan. Tapos kapag ginilid mo pa, bright na bright pa rin siya. So meaning, kapag mayroon nanonood sa tabi nyo, kitang-kita pa rin. Oh, yeah. Bakit? Kasalanan ko ba na... Hindi kasi ganun yung advantage ng curve, guys. With the curved display, mas marami kang pwede makita kahit sa gilid. Ayan. Tapos, AMOLED pa siya. 3D curved AMOLED display. Na up to 4,500 nits. Kaya lang, guys, hindi po siya umabot ng 4,500 nits sa loob ng bahay namin. Ay, ang ganda niya kapag dark theme, oh. Guys, nag-dark theme ako. Tapos, nag-high brightness mode ako, guys. Ayan, oh, kapag lumabas ka, and then may sunlight, kitang-kita mo pa rin display. That is the power of the screen. Kasi, guys, ito yung ginagawa niya. Kapag nasa loob ka ng bahay, hindi mo naman kailangan ng sobrang lakas na brightness. In fact, masama yan sa ating mga mata. Pero kapag nasa labas ka, siguro, tirik yung araw, napansin nyo ba na sobrang labo na ng inyong display? At kapag hindi gano'n ka-bright yung display mo, medyo madilim talaga. Mahirap basahin. Pero dahil ito ay 4,500 nits, well, I did try it. Bright naman po siya sa labas. It's a very bright phone. Na syempre nagtitipid din siya ng kuryente or ng kanyang battery. Kasi nga, kapag laging sobrang bright, mas mabilis maubos yung battery ng phone nyo. So, tinitipid niya po yung battery sa loob ng inyong bahay. Yung tarang katamtaman lang para sa inyong mata. Speaking of safety ng mata nyo, meron siyang eye care dito para hindi na masaktan ang mata nyo lagi. Sir Beans, tumalabo pa rin mata ko kahit may eye care sa phone ko. Bakit kaya? Baka kasi nanood ka ng bold.
Tama na kasi guys. Tama na ang pagnood ng ganyan. Ako, once a day na lang. Huh? Ayan o, 30 minutes na lang yung time ko sa paggamit sa VMX. Dati, 3 hours. Joke lang. Guys, di po totoo yun ah. Speaking of VMX, mas maganda meron kang earbuds dito. Bili ka ng wireless earbuds para for private listening. By the way, in terms of speakers, hindi po ganun kalakas yung speakers niya. At hindi ganun kaklaro. Although may Dolby Atmos siya, parang sakto lang guys, sakto lang. Hindi siya IMAX na Dolby Atmos. Guys, hindi porket may Dolby Atmos, para nasa IMAX ka na. Now overall, watching movies, playing games here is nice. Masarap sa pakiramdam. Comfortable, long-lasting, at wala masyadong lag. Guys, meron siya nakalagay dito na special chipset like a G1, SE1 chipset para ma-improve daw yung signal ng inyong phone. So meaning, kapag ka nasa isa kang lugar na medyo challenging yung signal, baka mas makasagap siya ng mas okay daw. Pero we haven't had a time to test this out. Kasi hindi naman sure kung nakakapagod talaga yung chipset na yon sa usage namin. Kaya nasa labas kami guys. At least 3 bars lagi po siya sa labas. Now in terms of gaming and performance, guys, naka Dimensity 7100 5G processor po siya. It's fast enough. But for most games, no? Mobile Legends, Call of Duty, at syempre sobrang smooth po niya sa Mobile Legends. Walang problema guys. Syempre, gaming po to. Yung nga lang, wala siyang gaming triggers like the Infinix Cousin. Pero kung sa tingin mo, gimmick lang yon at mas gusto mo yung mas malaking battery, at 3D curve display, guys, ito na. Oh, speaking of 3D curve display, no, wala naman ako na-feel dito na mistouch sa gilid. Well, nag-improve na kasi yung screen ni Tecno. Goodbye na yung mga times na may mistouch sa gilid. Kasi naman, marami ng mga tao na gusto yung mga curve display. Tapos, before kasi, kapag may 3D curve display, may problema talaga sa gilid, guys. Pero syempre, ngayon, bihira na lang yun. Ito pa yung settings na mga dito. Ultra, yes, meron pa siya right out of the box. It may not be as fast as other high-end mid-range phones, pero guys, for the price, nako, panalo na to. For the performance, panalo na. Call of Duty, nakagulit ko niya ang settings. Guys, yung settings niya matindi. Halos kompletong-kompleto at, grabe naman to, para sa presyong ganito, minsan, kailangan mo mag-shell out ng more than 17K, 18K. Guys, Tecno is solving a lot of problems this year. And last but not least, Genshin Impact. Halok guys, maglalag siya ng sobra. Guys, highest settings 60 frames per second enabled. Akala ko sobrang maglalag siya. Guys, it's still very much playable. Medyo uminit lang ng konti, pero when you're playing this game, minimal lang yung frame drops. Very playable po siya, pero hindi po siya 60 FPS. Kadalasan nasa 30 po siya, 30 FPS. At best 40 FPS po siya at high settings. Pero binabaw siya sa medium graphics, hindi yata siya nag 60 FPS optimized. Hindi ko sure ano nangyari, pero supposedly dapat 60 FPS ito lagi kapag ka nag-medium ka. But kung ganoon nga, edi nag-highest na lang ako lagi at 60 FPS setting. This is by far isa sa mga pinaka-affordable na kaya mag-play ng Genshin Impact at this level of smoothness. Very nice. At syempre, meron pa siyang game space dito to boost the performance of the games. At syempre, para magkaroon ng interface na matindi katulad ni Nubia, game space. Isa po siyang dedicated virtual space para sa mga games mo, wherein you can enhance yung kanyang performance, overclock the CPU and GPU. May bypass charging 2.0 pa siya. Oh, panalong-panalo sa gaming to. Pwede ba enhance yung sensitivity ng touchscreen? At wala ka ng problema sa pag-open ng mga apps dito, guys. Mabilis. Swiping on sa home screen, TikTok, Facebook. Guys, walang problema, guys. Smooth na smooth lahat. Yung nga lang, sa camera naman, para pagka daily driver siya. What if everyday ito gamit mo? So ito, nagulat ako dito. Kasi yung camera niya, syempre, dapat mas maganda dapat yung Camon. Pero nagulat ako dito, 50 megapixel camera yung likod, 2 MP macro lens, tapos meron siya 13 MP selfie camera. Ito po yung itsura niya sa rear camera. Guys, ang color niya, sakto lang guys, sakto lang. I would say para sa presyo niya, enough na po yung kanyang processing, enough yung kanyang dating para sa akin. It doesn't look professional, it doesn't look accurate, pero in terms of yung quality, in terms of yung sharpness, especially kapag good lighting. Low light lang po guys, ito po yung tsura niya. O diba? Very nice. Syempre, mas maganda pa rin si Camon. If you really want that good color, that good low light, mag-Camon ka guys. Pero, kung nagusto mo naman nakikita mo, it's very good. Image quality is very decent. Selfie camera is, ganito ba yung tsura niya? Labasin ko lang, matindi yung kanyang saturation and contrast. Matindi yung color po na lumalabas ito by default. This is the selfie camera. Pogi. Ganda, pero hindi gano'n ka-OA yung kanyang beautification. Di katulad kay Vivo, kay Oppo. Yan. Guys, poging-pogi pa rin. Eto naman siya! 2K 30 frames per second, di ba? Hindi ko alam para mas pogi ako lagi sa selfie camera. Not sure why. Pero siguro yung processing nun, iba kasi talaga yung ginagawa ng selfie camera. At mas pang tao po yun. Ito naman rear camera, more on siguro B-rolls, at yung paligid, yung mga ganyan. Pero yun, ano sa tingin niyo guys? Maganda ba o hindi?
I love you. Now, syempre, meron sa mga AI features din like the Common series. Ito po yung kayang gawin sa AI Erase. Ayan, pwede mong i-select yung mga parts dyan at pwedeng matanggal. Or, ito po tinan mo itong magic ito. O, di ba, natanggal siya? Or, tinan mo to, kapag hinold mo yung nasa gitna, pwede mo siyang tanggalin sa background. Ayan, pwede mo siya copy, guys, tapos ilipat sa notes or sa ibang place. I-paste doon. O, di ba? Grabe, guys. Mas madali na. Pero siguro nakakatawa dito is yung jump shot. AI jump shot, guys, sa flash snap. Kapag nag-take ka ng photo dito, syempre, yan, hindi mo na sila maglundag. May lalabas po dyan na icon. Kapag lumundag na sila, hindi mo na kailangan pinutin yung button. Automatic na. Magaling. Syempre, nakakapagod maglundag-lundag lagi. AI mo na lang. O, di ba? Ito yung hinarap ng tao kasi sa Common, hindi siya pang gaming eh. Kung gusto mo pang gaming, malaking battery, tapos okay na yung camera, parang ganito, ito ka na. And of course, marami pa siya mga techno AI features dito, just like the Common series. Ayan po yung mga settings niya, guys. At syempre, meron siyang AI center dito. Katulad ni Common, AI. Pero syempre, ang tanong, magkano ba tong phone na to? Yun talaga ang pinaka-importante. Ang presyo! The Tecno Power Curve 2 5G is only 16,999 pesos with free Tecno gift and free Globe SIM card. Nice. Guys, meron tayong giveaway na tatlong Tecno Power Curve 2 5G sa Facebook. Win the Tecno Power Curve 2 5G from Unbox Diaries. All you need to do is like this video. Number 2, follow or like Unbox Diaries Vince Domingo at si Tecno Mobile Philippines. Number 3, comment your answer. Why do you want to win the Tecno Pova Curve 2 5G? And what's the first thing you will do with its 8,000 mAh battery? In your comment, include the hashtag TechnoPH, hashtag Pova Curve 2 5G, hashtag World's Slimmest 8,000 mAh phone, and hashtag Unbox Diaries. Tag 3 friends in your comment, share this post publicly on your timeline, and just like that, 3 winners will each receive 1 Tecno Pova Curve 2 5G unit. Winners will be chosen via random draw from all valid entries using Facebook comment picker. Winners will be announced via video post on Unbox Diaries Vince Domingo on Facebook. Good luck everyone! See you on that video. So, as tingin nyo, bibili mo ba siya para sa pagka-curve niya? Kung saan nyo, bili mo siya dahil sa kanyang battery. Ang tagal maubos na kanyang battery. Dapat na pinalan dito is Tecno Kunat Curve 2. Sobrang kunat. Siguro matanda na to. Makunat na eh. Let me know guys in the comments below if makunat rin sa inyo ang curve nyo. Pero if hindi pa makunat yung sa inyo, mag-follow na lang kayo, subscribe, hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. Thanks for watching Unbox Diaries. Woohoo!